Good day followers, may napansin ba kayo pag nag-upload kayo sa Facebook as a content creator? Kasi dati pag nag-upload tayo ng isang video, reels, or photo, lalo na yung mga videos, reels, hindi natin malalaman kung meron siyang copyright issue. But now, napansin ko lang no this year or nung pumasok yung content monetization, yung unified monetization nga system ni Meta, pag nag-upload ako ng video, nag-i-scan. Yan o. Nag-i-scan siya. So, lahat pala, ikabubuti natin yung transformation ni, or yung changes ni Facebook, para naman pala sa kabutihan lahat ng isang content creator. Siyempre, hindi naman siya gagawa ng ikasasama ng isang content creator kasi kailangan niya rin tayo sa kanyang business para umunlad pa yung Facebook. So, as a content creator, ginagawa niya yung paraan para mapadali sa atin. Noon, pumupunta pa ako sa Meta Business Suite para i-check kung may copyright issue or tinitignan natin maigi yung video o yung music, lalo ng music, diba? Ang daming nagkakaroon ng copyright issue dyan. Pero ngayon, pag nag-upload ka ng video, lalo na yung mga long form video, ini-scan niya. Ayan, di ba pinakita ko na kanina? May scanning na copyright. Oh, good idea yun. Mapapadali yung mga uploads natin. So, saka hindi natin, or malalaman na natin na kung ano yung mga videos na merong copyright issues. Yan. So, as a content creator, continue lang po tayo na hindi against community standards yung mga pinapost natin. Yung mga do's and don'ts lang sa Transparency Center. Yan. So, continue lang natin. Sabi pa rin, engagement is the key as usual. And, tumataas daw yung visibility ng isang content creator or isang may hawak na profile or mapapage man. Tumataas yung visibility pag nag-engage. So, yan. Napunta na tayo sa engagement. From scanning copyright, napunta tayo sa engagement. Kasi yung pa rin naman ang key Maski anong i-post mo, ang ganda nga ng post mo, ang ganda ng video mo, ang ganda ng photo mo and everything. Pero hindi ka naman nag-engage, wala rin. So, mabalik tayo ulit sa ating topic, yung scanning for copyright. So, alam naman natin from the start na yung copyright issue is really a big problem. So, kailangan sa atin na talaga yung video or sa atin na talaga yung topic. Yung iba kasi medyo ini-encourage pa natin kasi mataas nga yung view, pero hindi ako nag-encourage na kumuha or mag-download na ng video kasi nadala na rin ako na nag 4 million views, daming views, pero hindi naman ako na-invite ni isang tools ni Meta. That was before last year. Ang dami kong views pero wala namang invite. So, bali wala yung views na yun. Ipagmamalaki mo nga na pagmamalaki mo sa mga followers mo, viewers mo, na meron kang 4 million views pero wala ka naman tools. Hindi ka naman nag-earn. What is important here is the earning system. Kasi dun magpapatuloy yung ating pagiging content creator. Kasi expensive din. Medyo expensive din kasi you need to travel, you need to cook every day, right? Cooking has expenses din. Bibili ka ng mga ingredients. O, diba? So, you need income, earning from Meta para umiikot lang naman. If you have the money, buy ingredients or for example, do-it-yourself ka, so you need materials in your video. Ganun lang yun, give and take. So, yan, you learn something for this day. So, have a nice day guys and continue watching my videos, like and share. Okay? Iwas din sa mga violation and copyright issue, which yung topic natin. Thank you so much Meta for giving us those tools, lalo na yung copyright scanning now. Kasi malaking tulong yun habang ina-upload mo, ini-scan na ni Facebook or ni Meta. Thank you so much and have a nice day guys.